Anyag ang lalawigan ng Masbate sa mga kabigha-bighaning tanawin. Pero may ibang mukha ang Masbate. Isa sa 10 pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas. Tinatalamin ng barangay Kinamaligan ang matinding problema sa malinis na tubig at kawalan ng mga palikuran. Mga tanda ng kahirapan na dapat ay sinusolusyonan ng gobyerno bilang pagsunod sa inilatag na Millennium Development Goals o MDG ng United Nations. Mapait na katotohanang di lamang natitikman, kundi literal na nilalagok ng mga residenteng tulad ni Aling Criselda. Kaya napan, sino? Lesson? Si Criselda lang ano ba? Oo. Araw-araw, hindi lang pagkain ang pinoproblema ng kanyang pamilya. Ang tubig sa nag-iisang poso sa kanilang komunidad, panligo at panghugas lang. Hindi ho namin sigurado kung safety kami sa tubig at saka malinis. Kasi karamihan ho dito, nagkakasakit lahat ng mga bata. Kaso lang ho, wala ho kaming magawa kasi mahirap lang ho kami. Saka magtitiis na lang ho talaga kami dyan sa puso na yan. Kaya akala ko nung una, nagbibiro lang yung mga taga rito nang sabing normal na ang pagpapainom sa mga bisitang gaya ko ng gamot laban sa diarrhea. Pero napansin kong walang tumatawa. Paliwanag ni Aling Criselda, luho nang maituturing ang pag-inom ng malinis na tubig sa kanilang lugar. Ang mga may kaya, nakadepende sa mga naglipa ng water refilling station sa syudad. Kung tutuusin, kayang mabuhay ng isang tao nang di kumakain ng 1 linggo, 3 araw na di umiinom. Pero gaano ka kaya katagal mabubuhay kung araw-araw kang umiinom ng tubig na kontaminado? Sa datos mismo ng Masbate Provincial Government, tinatayang 6 lang sa bawat 10 bahay sa buong lalawigan ang may malinis at ligtas na tubig. Ang resulta, mahigit 4,000 kada taon ang na-ospital dito dahil sa mga sakit na nakukuha sa pag-inom ng tubig na di dumaan sa tamang proseso. Ganito ang mukha at amoy ng kahirapan sa Masbate. At kaakibat nga ng problema sa tubig, ang kawalan ng mga palikuran. Sa komunidad ni Aling Criselda halimbawa, iisa lang ang maituturing na kubeta. Dito sa amin, pakilang ho, pwede na ho. Dahil ko kasi dito sa dagat eh. Pero nakakasira sa kalita. Oo, talaga nakakasira. Mahigit 50 pamilya ang gumagamit ng maliit na palikurang ito araw-araw kung saan ang sistema ay mahuhulog ang mga dumi sa tubig na siyang umiikot din dito sa mga kabahayan. Matagal na raw na ganito ang sistema dahil wala namang maibigay na public toilet sa gobyerno at wala rin namang pera ang mga taga rito na gumawa ng kanilang mga sariling palikuran. Binigay ko kay Aling Criselda ang dala kong notebook sa pangakong anuman ang kanyang isulat dito magkakarating sa susunod na Pangulo. Pero napansin ko ang pag-aalinlangan ni Aling Criselda. Hindi pala siya marunong sumulat o bumasa. Kaya iginuhit na lamang niya mga problema at kahilingan ng kanyang lugar. Sa pag-asang maintindihan din ito ng mga mamumuno ng bansa. Hindi magandang bahay, magarang kotse o disenteng trabaho ang pinapangarap ni Aling Criselda, kundi mga simpleng pangangailangan para sa isang ligtas at may dignidad na pamumuhay. Sana matulungan kami ng bagong Pangulo, kapagawaan kami ng CR dito at saka tubig, at saka matulungan ang katulad naming mahihirap. Sige po, palag na po ako. Sa aking pag-alis, bitbit ko ang mga hiling ni Aling Criselda para sa kanyang komunidad. Mga suliranin na sana yung mabigyang pansin at tuluyan ng masolusyonan ng mga nakatakda nating ilukok sa pwesto. Ako si Chino Casson, ito ang aking biyahe.